Iniimbestigahan ng DILG ang mga pulis at opisyal ng gobyerno kaugnay ng umanay katiwalian sa Bureau of Fire Protection o BFP. Partikular ito sa anomalya umano sa procurement ng fire extinguishers. May report din na humihingi ang mga opisyal ng ahensya ng 1.5 milyong pisong kickback kada fire truck. Para linawin po ang isyu na yan, makakausap natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief Public Information Service at spokesperson ng BFP. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome po sa One Balita Pilipinas. Yes, magandang umaga po, Ma'am Angela. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood. Okay, sinabi nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla, 100% sure siya na meron nga daw pong irregularidad sa BFP. Ano po ba ang masasabi nyo rito? Yes, Ma'am, kaisa kami dyan at this aligns with our ongoing integrity monitoring and internal cleansing program. No? And rest assured, we are committed to due process at maintaining a zero-tolerance policy for any misconduct and corrupt practices. Marami pong mga nabanggit na mga corruption scheme na nangyayari daw po under BFP for the longest time. 20 years na nga daw po ang nakikita nila dyan. Maaari niyo po bang linawin kung paano nangyayari ang sinasabing anomalya dito nga specifically sa procurement ng mga fire extinguisher? Yes po, pagdating dyan sa mga anomalya sa patungkol sa mga fire extinguisher, may mahigpit at seryoso at matinding babala kami sa aming mga kasamahan bumbero. No, at we remind the public our personnel are legally barred from influencing any choice of fire safety brands. No, base po yan sa Section 12 para F ng Republic Act 11032 or yung ease of doing business Act. The BFP or any of its official or employees shall not sell, offer to sell, or recommend specific brands of fire extinguisher and other fire safety equipment to any applicant or requesting party or business entity. So any violation thereof ay punishable po ng imprisonment of 1 year to 6 years at may kasama pa pong penalty na hindi bababa sa 500,000 pero hindi hihigit sa 2 milyong pesos. So, yan po ang aming panawagan at nakikiusap kami sa mga nabiktima o maging biktima pa ng mga ganitong maling gawain. No? Idulog agad sa aming tanggapan at tulungan kaming makakalap ng matitibay na mga ebidensya. No? So, yun po ang aming paulit na paalaala. So, dapat po aware ang mga business entity at mga public po sa mga ganitong maling gawain. Pwedeng isumbong sa aming sa pamamagitan ng BFP e-reklamo. I-scan lamang yung QR code doon, online platform yun sa aming FB page. O di kaya sa 888 Citizens Complaint. At rest assured po na any information to be sent will be treated with utmost confidentiality po. Well, malinaw naman po talaga sa batas na bawal po yung ganun. Pero yun nga po, upon investigation and base nga po sa mga report, ay 20 years na ganito daw po yung nangyayari dyan sa under BFP. Meron na po bang mga lumapit po sa inyo regarding this na naglakas loob? At saka, ilan po ba yung nakikita natin ng mga tauhan ng BFP na maaring sangkot sa ganitong klaseng korupsyon? Yes po, marami na rin po tayong pailan ng charges at meron na rin po tayong na-suspend, meron na tayong mga na-dismiss na mga kawanihan ng pamatay-sunog dahil sa maling gawain na ito. No? At makipag-cooperate lang po sa aming tanggapan para talagang ma-actionan namin. Kami po ay talagang, sabi ko nga, ay seryoso no? Sa etong ginagawa nating pakikipaglaban sa anumang katiwalian. So far po, suspension lang at saka dismiss yung nakikita natin na nagagawa pa lang po ng BFP dito sa mga allegedly kasabwat nga po dito sa corruption scheme na ito. Aren't we going to file cases against them? Yes po, at yung criminal charges naman po ay meron dyan ongoing at meron pang for resolution. So,
So iba pa yung administrative case, iba pa yung mga punitive cases po. Right, right. Okay, so nasaan po ngayon si BFP Director Jesus Fernandez? The reason why I'm asking this because meron pong mga interviews po na nabanggit si DILG Secretary na nalaman daw po na meron din pong mga issue ng katiwalian itong si BFP Director. At sinasabi nga daw po, yung kaibigan po ata yun ni DILG Secretary na inofera ng 1.5 million kada truck, yung mga ganong issue po. Nasaan po siya ngayon? With the authority po ng ating kalihim na Secretary John Vic Dimulya ay nasa official travel po ang aming fire chief po. Nasa ano po? Sorry, hindi po natin narinig yon. Nasa official travel po. Travel? At yes po, official travel at with the, ano po yon, with the approval ng ating kalihim po, Secretary John Vic Dimulya. At patungkol doon sa statement ng ating kalihim ay meron na rin pong official statement ang BFP na tugon doon. Opo. Meron po bang statement dito si BFP Director regarding these allegations? Yun po, yung official statement po ng BFP namin ay yun po ang tugon po ng management po. We headed by our fire chief, fire director Jesus Fernandez. So far po, meron na po bang nakasampang kaso against him? Yes, ma'am. We welcome any case build up or any charges to be filed po. No, sabi ko nga, we are still awaiting and we are committed to due process po. So pero ngayon po, as we speak, hindi pa po siya relieved or dismissed or suspended sa kanyang posisyon? As of today po, wala naman po. He is just on official travel. Okay, at kamusta naman po ang moral ng 40,000 na miyembro po ng BFP regarding this issue? Na sinabihan nga po, no, sinabi ni DILG Secretary ay most corrupt attached agency ng DILG. Yes, Ma'am Angela, maraming salamat no sa katanungan na yan. No, muli po sa aming mandato para magligtas ng buhay at ari-arian many BFP officers and personnel who are honestly performing our duties and functions. We are offering our lives to a cause greater than ourselves. No, we even risk death and injury with just one primal goal to subdue the fire and save the living. At nadudungisan ng mga iilang tiwaling kasamahan namin. So again po, the BFP does not condone nor tolerate any form of corrupt practices and remain committed sa aming performance ng aming mga duty. So ito po ay duty without procrastination. Dahil po ang publiko we serve ay talagang expect the immediacy and competence sa aming ahensya. Maaasahan pa rin ninyo ang patuloy na diwa ng aming serbisyo sa paglilingkod ng tapat, mahusay at walang hinihintay na kapalit. Okay, so ang sabi po ni DILG Secretary John Vic Dimulya, kayo daw po, ang BFP ay bibigyan na po ng 14,000 body camera para po sa mga fire inspector. Sapat po ba ito? Naibigay na po ba ito? Yes, ma'am. Initial lang po yan ng 14,000 at we are expecting na madagdagan pa. At for the information of everybody, halos sa first week pa lang ng buwang ito ay nag-conduct na tayo ng mga series of training sa paggamit ng nasabing body-worn camera or yung push-to-talk over cellular. At any time po ay fully utilized na po ito. At sa pag-start po ng conduct ng fire safety inspection, maasahan po ninyo ang aming mga fire safety inspector ay siguradong magko-comply po sa itong body-worn camera for transparency at for any recording na kailangan po. Doon po sa usapin ng korupsyon na sinasabi po nung iba na mga nire-report po nila na nangyayari sa mga fire inspector na kumikickback po sa mga fire truck and ganoon din po sa pagbibigay ng safety clearance sa certificate if that's what you call it. Ano po yung magiging panibagong proseso ngayon pagdating doon na knowing na ngayon po meron na po silang suot na mga body cam? Yes po, bago pa naman yan, naka-align nga po yan sa aming Integrity Monitoring and Internal Cleansing Program. Meron na tayong EFSIC kung tawagin. Ito po yung Electronic Fire Safety Inspection Certificate
para to dismantle opportunities for corruption sa aming mga frontline services. So aside from doon ay mag-enforce pa tayo or magdagdag pa tayo ng another proactive measure ng pagsuot po ng nasabing mga body-worn camera. So to really deter sa aming mga hanay na mag-enter pa into any illegal activities or any act of corruption. So, yun po ang pakiusap namin na isumbong agad sa amin para magawa namin ng aksyon. Makalikom kami or makakalap kami ng talagang matitibay na mga ebidensya para makatulong sa aming pagkandak ng mga investigasyon at file necessary charges sa mga tiwaling personnel ng aming tanggapan na nakakadungi sa buong ahensya. Ay, balikan ko lang po yung yung tungkol po sa BFP chief po ninyo, before I let you go. Sa ngayon po, siya pa rin po ang BFP chief. Wala pong OIC. Meron po kaming caretaker, ma'am, in the person of our Deputy Chief for Administration. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para po sa mga update dun sa mga kakasuhan na BFP personnel o officials na sangkot nga po dito sa anomalya. Maraming salamat po sa inyo, Fire Superintendent Anthony Arroyo ng BFP.